Hello guys! For today's vlog ay mag-harvest tayo sa palayan ni Papa. Nandito na yung operator ng harvester. Tignan natin kung ilang sako ba ang kanilang ma-harvest today. Mukhang uulan nga guys. Oh, currently it is 1:12 in the afternoon. Nandito na kaya sila? Katatapos lang namin mag-lunch. Yung ulam namin ay tilapia, and then magluluto din tayo mamaya ng pancake para pang merienda nila. I think wala pa yung operator kasi naririnig ko sila dito may tinatrabaho pa sila dito sa garage natin. Saan kaya si Junrick? Inaayos pala nila yung kalsada din natin ngayon. Ayan oh, busy sila ngayon, inaayos nila yung kalsada natin. Ito yung project nila. Nandito ata sila. Ayan, nandito yung mga machine, rotor at saka harvester. So good na? Wala pang operator? Wala pang operator guys. So nilagyan muna nila ito ng saan yung giayo? Tamutso. Tamutso yung motor. Aw. Yan, ito yung harvester. Ito yung iha-harvest nila ngayon. Ito yung area ni Papa. Siguro nasa lang ito, 1/4 lang siguro ito, or wala pang 1/4 ito. Ayan, ilang kahon lang. 1, 2, 3, mga 4. Kailangan na siyang i-harvest guys kasi everyday tinutuka siya ng manok. So sayang. Ayan oh. Dito kung mapapansin niyo, nahapay na siya guys kasi everyday tinutuka ng manok. Parang isang na nga oh. Parang isang buong kahon. Parang isang buong kahon na yung nasayang. Ayan. Wala din dito yung kapatid ko eh. Siguro natulog. Silang John Rex Roy. Aw. Nandito pala sila. Wala pa ang operator. Siguro natulog sila guys. Kasi wala pa yung operator eh. Nagbubuhos na sila oh. Yun, nagbubuhos na sila. Bro, tulog. Aw. Mga 1:30 na ng hapon dumating yung operator ng harvester. Ayan, magsisimula na sila guys. Yung harvester na yan, may isang operator lang siya. Tapos may 4 na labor pero absent yung isa ngayon. 3 lang yan sila. 2 yung nakasakay na labor dyan guys sa ating harvester. Sila po yung nagtatahi ng sako pag mapuno na. No? Sila yung nag-a-adjust sa sako. And then itong isa naman na naka-black. Ayan po yung isa sa mga labor natin. Siya naman yung nagme-make sure na walang mga nakaharang sa kahon. Kasi delikado kapag may mga nakaharang like kahoy or whatever. Chine-check niyang mabuti kasi baka kainin ng makina, delikado. Dito lang ako nakapwesto ngayon guys sa harapan ng fish pond natin. Speaking of fish pond, unti-unti na pala naming binibenta ito guys kasi malalaki na sila and parang nalulugi na kami guys kasi sobrang mahal yung pakain ng mga isda. Nasa 1,130 yung isang sako and then parang wala pang 1 week mauubos na nila kasi nasa 2,000 pala ito na isda ang nandito. Pero unti-unti na naming binebenta ito 160 per kilo no sa mga kapitbahay namin or kalapit barangay. Siguro nasa mga 10 kilos pa lang guys. Parang wala masyadong bumibili ng hito. Pero sabi ko sa kanila okay lang naman yan. Kung hindi sila bibili ng hito, wala namang problema kasi pwede nyo naman yang ikonsumo. Puntahan rin natin si Ivy na nandito sa kubo natin. Siya po ay gumagawa ng pangmerienda nung mga nagtatrabaho sa ating palayan. Ngayon ay gumagawa siya ng pancake. Ayan po ang pangmerienda nila mamaya at meron sakto may natira pa doon sa margarine na binili namin noong nakaraan. Failure yung ani natin ngayon guys. Sad to say, ganun talaga guys ang buhay farmer. Minsan malaki ang ani, minsan maliit lang ang ani. Kapag ka maganda daw ang ani nito, nasa 1/4 lang kasi ito guys. Ang palaya ng papa ko, nasa 38 kasako or 30 kasako.
yung pag maganda ang ani ha, 30 kasako ang maaani. Pero pag hindi daw, nasa 10 to 15. So tignan natin mamaya kung ilang sako ang ma-harvest nila. Ngayon kasi ang kilo ng palay ay nasa 16 pesos. Alam nyo ba guys na minsan ay bumababa pa yan siya. Minsan mga 10 piso na lang, 12 pesos. Pero kasi sila yung mga nauna na nagpaani ngayon, medyo malaki-laki pa. Kaya sabi ko kay Papa, kung ano man ang maani nila ngayon, ibenta na lahat. I-dry muna nila tapos ibenta. I think magkaiba yung bayad kapag ka-dry yung palay. I think mga nasa 19 pesos siguro or 20 pesos. Hindi ko lang sure guys. Basta mas malaki. Okay. Pila kasako? So nasa 10 kasako lang guys at kalahati yung naani ngayon. So sad to say talaga guys no, alam nyo parang hindi pa nabawi yung pagod sa loob ng 3 months na inalagaan mo ito. Binilhan mo ng mga medisina, no? Inisprayhan mo, mga kung ano-anong abono ang nilalagay mo. Parang hindi talaga siya, guys, worth it. Para ka lang naglaro-laro. Pero maganda naman dito, guys, no? Kasi yung pamahalaan dito ay nagbibigay ng libre na itong, tawag yan, binhi. No? So at least free yung binhi. At I think nakakuha din sila ng isang libreng abono. So yun yung maganda dito sa amin, nagbibigay sila sa mga farmer. So ang na lang dito sa mga farmer is mag-effort na lang sila na bantayan or bibili ng mga pang-spray na medisina, no, kapag kukulangin yung mga libre na binibigay ng gobyerno. Kaya nagpapasalamat din kami dito sa amin na binibigyan talagang pansin yung mga farmer. Kaya nga lang dito naman sa lugar namin is umaasa lang kami sa tubig ulan, no? So kapag walang ulan, yun, mafe-failure talaga ang aming palayan. Kaya babawi na lang sa susunod. So, sa 10 kasako guys at kalahati, 10% nun ang mapupunta sa may-ari ng harvester, which is ang binigay ng papa ko ay 1 sako at kalahati, no? Tapos kung ibenta mo yan guys, kikita yan siguro nasa 1,400. Okay? Yung 1 sako at kalahati. Ngayon, ang 10% niyan ibibigay sa operator. Magkano na lang, guys? Ang 10%, so let's say 1,400. So, 140 pesos. Tapos, 140 pesos din. Another 10% ibibigay naman sa labor. Itatlo sila nag-labor ngayon. So, yung 140 na yun, hahatiin sa 3. So, magkano lang, guys? No, nasa 40 or 45, mga ganun lang guys ang kanilang kita. Pero mabilis lang naman sila ganina guys. No, wala pa naman ata silang oras na tapos na sila. Ganun guys, ganun ang kitaan nila dito, no? Maliit lang talaga siya guys kung tutuusin, pero paldo naman yan sila guys kapag mga 1 hektarya, 2 hektarya ang iha-harvest nila everyday, no? Ganun naman, guys. Hindi naman, ganun lang yung kinita nila, Johannes. 45 pesos lang each. Yes! At saka sa operator nun, 140 pesos. Kasi nga, wala pang 1 oras, natapos na. Pero, minsan kasi nakakaubos sila or nakakatapos sila ng 2 hektarya or 3 hektarya sa isang araw. Ibig sabihin nun, paldo. More than 1,000, no? Pesos ang sa operator, and then another 1,000 naman paghahatian ng mga labor. Diba? Ay, iniinom ko pala ngayon guys is water na may kalamansi. Kasi uso na naman ngayon dito guys ang ubo at sipon, no? Ayaw naman natin na magkasakit bago tayo bumalik ng Amerika, no? Lalo na pag magbiyahe ka, parang hindi maganda pag masama ang pakiramdam mo. Nandito tayo ngayon sa dryer guys at nagbibilad na tayo ngayon ng palay. So bago natin ito ibenta guys sa merkado, kailangan dry muna ito para mas malaki ang per kilo nito. Pag idiretso kasi benta guys yung palay, for example after ma-harvest, ibenta mo kaagad sa merkado, ang kita nun ay 16 per kilo. No, ang bili nila pala ay 16 per kilo. Pero kapag dry na yung palay,
Siguro nasa 20 pesos. Hindi ko lang sure. Tanungin ko yung kapatid ko. Pero sabi ni Papa, yung iba daw dito ay itatago niya para pang konsumo lang guys nila. Tapos yung iba naman is ititira kapag tatanim na ulit sila ng palay. Sa susunod, meron na silang binhi. Pero usually talaga dito sa amin, nagbibigay talaga yung DA ba yun? Yung ahensya ng gobyerno na namimigay ng mga something na mga pangpunla or yung mga ganito, mga binhi, no? Department of, ano ba yung agrarian? Tama ba guys? Correct me if I'm wrong. Nakalimutan ko na yung ganyan mga sangay ng gobyerno. Basta maraming salamat no kasi nagbigay tulong din sila sa mga farmer ba. Although, yun nga, yung sa amin dito, I think ako pag nagkapera ako guys, siguro tutulong ako dito sa amin sa pamamagitan ng paggawa ng parang water pounding or water system, water supply, no, para sa mga magsasaka natin dito para hindi na tayo umaasa sa tubig ulan. Kasi minsan talaga guys, no, talagang mapagbiro ang kapalaran. For example, malakas ang ulan ngayon kaya makakapag-tractor yan sila, rotor sa palayan. And kapag ka nakapagtanim na yan sila ng palay guys, no, talagang doon naman mag-start ang tag-init. 'Di ba? So parang nakakaloko ang kalikasan minsan. Kaya nga minsan sila guys, no, nagpe-pray talaga yung mga farmer, lalo na yung mga walang irrigation na sana kapag nag-start na silang magtanim, no, kapag mamuswak na, magulan-ulan ba? Kasi para maganda ang ani. Kasi madalas talaga guys, no, sa totoo lang guys, no, parang sa loob ng isang taon, parang hindi, puro failure. Puro failure talaga ang ani nila. Minsan lang, parang last year ata yun na naka-30 kasako nga, yung sinabi ko kanina sa inyo, naka-30 kasako yung aking papa. Pero ngayon talaga, wala. Malas talaga. Pero ganun talaga ang life. Laban pa rin. At ayan na, magme-merienda muna tayo guys. Pagkatapos nating magbilad ng Back to America. Bye Philippines. Bye. Bye-bye! Bye long. Long. Ngayon na nga pala yung flight ko papunta sa Maynila. Bali magsistay lang ako doon overnight kasi bukas pa yung flight ko pabalik sa Amerika. Sasama lang din si Papa sa paghatid sa akin sa airport. Dumating na rin si Roy mga 4:30. Siya kasi ang magdadrive sa car ngayon. Marunong naman mag-drive yung isa kong kapatid kaso nga lang takot pa siya kapag kamalayuan. Ayan, paalis na tayo. Bye! Okay. So, hindi ko mas... Wala naman kasi sa Finally, nandito na ako sa room. Mga 1 hour and 30 minutes akong naghintay. Gutom na ako. Buti nakapag-order na ako kanina sa Grab Food. Yan. Mag-settle muna tayo. Yan. Nag-order lang ako ng shawarma. Chicken shawarma at saka water. Ayan. Tapos maglalagay ako dito mamaya ng vitamins. Yung ating Berocca. Sana makita ko siya kaagad. I think nilagay ko siya sa maleta.
Ayan, dito yung biroka natin para... Hindi siya magkasya. Dito kaya sa isa. Kasya kaya siya dito. Kasya siya dito. Diyan natin siya ilagay. Magchichinelas lang ako guys kasi yung paa ko is pagod na pagod na. Grabe, gutom na talaga ako guys, as in. Habang kakain ako ay tatawagan ko si Jan. Parang nanginginig na ako sa gutom. Ito pala yung kanyang sauce. Hala, anong shawarma kaya ito? Sana magustuhan ko ang lasa nito. Ganito siya. Ayan, shawarma. Hopefully, I will like it. Oh. Sauce na ito. Garlic ata ito. Parang garlic na. Good evening. Ayan, it's currently... Anong oras na ba? Kaka-check ko lang ng oras. Nakalimutan ko na naman. I think mga 6:35 na. Ayan, susunduin ako dito ng aking kaibigan na si Olive. Magdi-dinner kami. Nakakap pa rin ako kahit gabi. Hayaan niyo na ako. And tomorrow is my flight back to the US and ngayon magdi-dinner kami. I think pupunta kami sa Chicken Inasal na malapit lang dito. I think sabi niya kanina 25 minutes darating na sila dito. Magdadala lang din ako ng empty luggage kasi mag-grocery tayo doon sa saan ba kami mag-grocery? Robinsons, and then magbibili tayo ng mga pasalubong pabalik sa US sa mga friends ko. So ito lang yung outfit natin. Medyo gusot-gusot pa kasi walang plancha dito sa hotel. Ayan. So ganito lang ang attire natin guys. Simple lang. Simple lang si Johannes. Ay, Saida. Ay. Taco. Oh, chicken. Satay. Sige, dito na lang lahat. Ato na lang yana, oh. Pasa-pasa na lang. Pa. Petso. Akin. Guys, ay dito kami sa Robinsons. Ito na yung mga napamili ko. Dadalhin natin to sa ipapamigay natin sa mga kababayan natin katrabaho sa cruise. At saka sa mga kaibigan sa US. So, ang mga nakuha na natin dito so far, ito, mga turonis, ayan, ito, tamarind, candy, peanut pieces, uraro, mga tart, mango, and almond. And then ito, butcheron. Ibangan kayo ako ng butcheron eh. Yeah. Ang butcheron ay 11:30. Oh! Bakit tapos siya? Oo, gamay. Ano maano siya? No, it's okay lang ata.
Kay nakapack man siya. Dili ba sa luggage? Ay, dili. Gamay na to. Kani pag yun, mga mango balls. Dugay po ng expiry ana niya, sis. Ali? Requesting for Julie May of Pista Candy? to please king. Para siya og dried mango pero balls na siya. Ay, 2027. Naay mango gyud. Akong kapaliton is mango. Mora. This one is ano, na chocolate. Ay, dili na. Tingnan siguro. Nandito na kami ulit sa hotel guys. Hinatid lang nila ako, nila Olive. And tutulungan na rin nila ako mag-impake kasi meron akong mga dadalhing bags din na ibebenta ko sa mga kababayan natin sa Amerika. And of course, yung mga pasalubong na binili natin kanina sa Robinsons ay i-arrange lang natin dito sa bag. Ayan, tutulungan lang nila ako. Ay, mo pang i-check first. Hi guys! Good morning! Currently, it's 5:51 and katatapos ko lang maligo and magbihis. Naka-arrange na rin yung ating mga maleta dahil today is my flight back to the US. Susunduin ako dito ng driver nung aking kaibigan, 6 a.m. Pero tatawag muna ako ngayon sa reception para magpa-assist tayo ng mga maleta natin kasi hindi natin yan kaya. Madami kasi guys. Okay na sana kung dalawa or tatlo. Ay, ito kasi 4 lahat eh. So magsasapatos lang muna ako. Ayan. Feeling ko hindi masyadong traffic ngayon. Kasi 6 a.m. pa lang. Sabi nung kaibigan ko is mga 7 a.m. daw yung traffic kasi papasok yung mga nagtatrabaho or mga estudyante. So okay daw na ano. Siguro maghihintay lang ako doon sa lounge ng mga 2 hours. Mahigit. Ayan, so kakain na lang din ako doon. Hindi na ako nagkape dito kasi baka kumulo yung tiyan ko sa sasakyan. Mahirap na doon na lang sa airport kasi pag kumulo yung tiyan natin, may CR naman doon. Ayan, hindi ko nang napamala masyado itong aking tiiloy. Today is my flight back to the US. Namiss ko na rin si Jan. Dapat dito ako magpapasko kasama yung pamilya ko. Parang na-realize ko, kawawa naman si Jan. Ilang Pasko na rin ako na hindi siya nakasama ba. So I think this time samahan ko naman siya na magpasko. Okay. So wallet, check. Nakapamili na rin tayo ng mga pasalubong kahapon. Grabe ang mura ng pasalubong dito. Nasa $100 lang guys. Alam nyo, mga ganun sa US yun na doble, triple na ang price no, ng mga binili kong pasalubong. Ayan, wallet, check. Ayan. Ito, magsusuot na rin ako nito ngayon. Hala, oy. Hindi na plan siya. But anyway, it's okay. Tatawag muna ako sa reception. Magpa-assist lang ako sa mga luggage natin. Good morning. Meron pong mag-assist ng luggage. Mag-check out na sana ako. 815. Okay, thank you. Ayan, so finally natawagan natin siya. And okay na, ito yung room key. Double check muna natin yung mga bed guys. May mga naiwan tayo dito. Naiwan na kayamanan. I always make sure talaga kasi last time naiwan ko itong jacket. So check natin yung mga cabinets. Ayan.
Okay, wala nang naiwan. Double check, triple check. Sa banyo na check ko na rin. Double check lang natin ba. Ayan. Okay, wala na. Ayan, wala na akong naiwan dito. Uy, cellphone, baka maiwan natin ito. Muntik na. Baka nandyan na yung magsundo sa akin, guys. Sabi kasi 6 AM eh. Okay, maghanda lang ako ng tip dito para sa mag-ano sa akin, assist sa akin. Okay na siguro itong 150. Tapos mag-tip na rin tayo doon sa magsundo sa atin ng 500. Or kung sino man ang mag-assista sa atin mamaya, bigyan natin ng tip. So check, phone, wallet, room key. I-tidy lang natin yung room a little bit. Okay. So waiting na lang ako sa mag-a-assista sa akin pababa. Ayun. Oh wow. Thank you. Naalala ko na kayo sir, yung ano, yung sa Facebook yung may Oo. jowa na Oh. wala kayong bakas mga walang bakas. Thank you. Ronald and Nixon po. ha? Harold po, Nixon po. Harold and Dixon. Ano rin ako sa inyo sir, yung Nagbakas ka? Oo, nagbakas po. Oh. So meron kayong pasalubong. Ay may ano kayo, may tea? Ay yung lemon ginger. Oh. Thank you. Sa ilang po sir. Oh. Ay water na lang din. Nagbakas daw sila guys. So bigyan natin sila. Kaya nagbakas man sila. Oh, bibigyan natin sila. Maghati lang sila nito guys. Kasi sobra man ito sa pera ko. Guys, kain tayo. Naku, fiesta ito guys. Nakakain na ako kanina nung chicken fa. And then nag-order ako ulit ng chicken arroz caldo. Ayan. And then hala, puro carbohydrates yung kinain ko guys. Dapat nagtitipid ako sa carbohydrate. Nagtitipid? Dapat nag-iiwas ako sa carbohydrate. Pero hindi talaga maiwasan. Ito yung chicken fa. Nag-request na ako ng tea guys. Kasi yung nakuha ko na coffee, nalagyan ko ng maraming Splenda. Konti lang pala dapat ang ilagay na Splenda. Marami yung nalagay ko. Sa isang Splenda pala, enough na pala siya. Masarap yung arroz caldo nila. Hindi kasi ako pwede guys sa mga beef or pork. Marami sana. Kaso hindi ako pwede. Until we found space for the larger carry-on. Small items may be placed under the seat in front of you. Just be sure they fit completely under the seat, keeping the area around the seat clear. So if you need any assistance finding a place for your bag, we're here to help. Huwag naman. Ikinagagalak namin makasama kayo sa biyahe sa araw na ito. Habang hinahanap ninyo ang inyong upuan, ilagay ang mas malalaki ninyong bag sa overhead bin. At The metal fittings over the lock and pulling on the strap until it clicks. The shoulder strap must be secured for taxi, takeoff, and land. To release, push down on the metal fitting and lift.
to look around in order to familiarize yourself with the aircraft. This Boeing 777 You do as your main seated with your seatbelt fastened until the captain has turned off that seatbelt sign. Once the seatbelt sign is turned off, we do ask you please stand clear of the doors to your protection. Sa ngalan ng United Airlines, kasama ang aming buong tungkad. Ng Star Alliance, kami po ay lubos na maraming salamat po muli at magandang umaga. Okay, nandito na ako. Kukuha lang ako ng push cart, guys. Ay, nandito siya. Ayan. Kuha lang tayo ng push cart. Ayan ang push cart na nakuha ko. Mag-abang lang tayo dito sa... Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo mag-abang, guys. Sa kabila. Letter G daw ako puto. Okay. So waiting lang kami, carousel number 3. Dalawa lang yung bag ko. Ito siguro ako. Waiting na lang tayo, guys. Pananawan. Connections. Drop off lang natin ang bag natin. Connections all terminals. Dito tayo papasok. Connections. Can I take check-in down here?